Ang ibig mong sabihin, babae ang pumapatay? Tumango si Cassandra. Nasa sasakyan na sila ni Daniel at pauwi na nang muling mabuksan ang usapan tungkol sa serial killer. Akala ko nung una si Justin Olivares dahil 2 beses ko siyang nakita sa mga psychic attacks, dugtong nito. Napatingin siya sa nagmamanehong anyo nito. Yes, I guess, pero nitong huli, nakita ko halos sa harapan ko kung paanong pinatay si Ellen Saez at naroon si Mr. Olivares nang mangyari iyon. Anong nangyari sa kanya? I think he's dead. Napailing siya habang inaalala ang mga nasaksihan. Nawala ng kuryente bago umatake ang killer. Pero kahit madilim natitiyak kong kasama siyang pinaslang. Saan ito itinago ang bangkay ng lalaki? At kung crime of passion na nga ang mga nangyayari, bakit ngayon ay siyang target nito? Wala naman siyang kaugnayan kay Mr. Olivares. Kailangan nating makausap si Paulo. Tiyak na makakatulong ang anumang impormasyon na nakuha niya. Hindi na nila kailangan pa itong hagilapin dahil pagdating sa bahay nila ay naroon ito at naghihintay sa kanila. Nag-report ako sa headquarters at sinabi ni Chip na nandito kayong dalawa para ilagay ang tracking equipment, kaya dito na rin ako tumuloy. Nangislap ang mga mata nito. I have some interesting news for you guys. Nagkatinginan sila ni Daniel pagdakay bumaling ito kay Paolo. Shoot! Sa ilang araw na pagmamatsyag ko sa bahay at opisina ni Justin Olivares, wala akong nakita ni Anino ng binata. So I made some inquiries. Mahigit 1 buwan nang nawawala ang engineer at walang nakakaalam ng whereabouts nito. At alam niyo ba kung kailan siya huling nakita? Eksaktong araw nang matagpuang patay si Ellen Saez sa unit nito. What do you think? Bagaman alam na nilang dalawa kung anong nangyari sa nawawalang engineer, hindi na nila ipinahalata kay Paolo. Maraming pagpapaliwanag ang kinakailangan kung sasabihin nila ang totoo. Nakausap mo ba ang immediate family? May nalalaman ba silang dahilan kung bakit bigla na lang naglaho si Mr. Olivares? Tanong niya kay Paulo. Lahat ng kamag-anak ng lalaki ay nasa Amerika na, maliban sa tiyahin na nag-aalaga rito at kasakasama ng engineer sa bahay. Tiyahin, sumasalang dibdib niya. Nakausap mo na ba yung matanda? Hindi pa, pero pwede nating puntahan ngayon for questioning. Biglang umalingaw ang pamilyar na tinig sa babae sa kanyang utak. Nailibing ko na siya. Hindi na siya maaagaw sa akin. Hindi na niya ako sasaktan. Isusunod na kita. Malandi ka. Inagaw mo sa akin si Justin. Gusto mong puntahan natin ngayon? Tilananan siyang tanong ni Daniel. Kanina pa siya ito pinagmamasdan at pihadong nahihinuha nito kung ano ang iniisip niya. Ako mang sasagutin niya ito nang tumunog ang telepono. Alertong pumunta ang dalawa sa tracking equipment at naghintay siya ng signal ng mga ito bago niya angatin ang aparato. Pagkatapos ng 3 ring at base sa senyalis na Daniel ay inangat niya ang telepono. Hello, dial tone agad ang narinig niya sa kabilang linya. Nagbaba na ng phone ng caller. Pinilit niya huwag madismaya nang ibaba ang receiver. She hung up. Tatawag uli yun. Paniguradong sabi ni Paolo. Ilang segundo lang ang nakalilipas ay muling nagring ang telepono. Inangat niya ang handset. Hello? Ayaw sumagot ng nasa kabilang linya. Hello, Akala niyo maluloko niyo ako. Hindi ako maiisa ng mga kasama mo, Sandra. Hindi ka nila kayang iligtas sa akin. Sabi nito pagkatapos ay ibinagsak nito ang telepono. Tamit, ilang seconds na lang ang kailangan para matrack down ang location niya. Hindi pa umabot. Angel ni Paolo. Maging si Cassandra ay malapit na rin ma-frustrate. Hintayin na natin susunod niyang tawag. Umaling siya kay Daniel. Nag-isang linya ang mga labi nito. Pipilitin kung makausap siya sa susunod. It's no use. Alam niyang tinatrack down natin siya. Iyon din ang hula niya. Magsasayang lang sila ng oras kung mag-i-stick sila sa original na plano. Paulo, sa tingin mo ay pwede nating makausap ngayon ang tiyahin ni Justin Olivares? Oo, sa bahay lang naman naglalagay ang matanda at bihirang lumabas. Puntahan na natin ngayon, mungkahi ni Daniel, and let's hope na imapaliwanag niya ang pagkawala ng kanyang pamangkin. Sabay-sabay silang lumabas at pasakay na sa kanilang mga sasakyan nang tumunog ang beeper ni Paolo. Saglit nitong binasa ang message. Guys, hindi na ako makakasama sa inyo. Nag-beep si Chief. Pinagre-report ako sa opisina. Bakit daw? Si Cassandra ang nagtanong. Nagkibit ito ng balikat. Hindi ko nga alam baka may ipapagawa. Sige pare, baka importante yan. Sumulyap si Daniel sa kanya. Magtatanong lang kami ng ilang bagay sa matanda. Kaya na namin yung dalawa.
I'll try to contact you later o kaya mag-iiwan na lang ako ng message sa opisina. Pakibigay nito sa kanila ng address na pupuntahan ay humiwalay na ito sa kanilang dalawa. Sumakay na sila sa kotse ni Daniel, ngunit bago nito paandarin ng kotse ay tumingin ito sa kanya. Nervous, medyo. She might be the killer. Kung maiwan ka na lang muna dito at ako na. Daniel, umiling siya. It's too dangerous. Hindi tayo ito nagpilit. Alam nitong hindi siya papayag na magpaiwan. Isa pa ay pareho silang dapat makasiguro kung may kinalaman nga ang matanda sa mga pagpapatay. Humawak siya sa braso ng kanyang nobya kung pangkumbinsihin ito. Poprotektahan natin ang isa't isa. Humarap ito sa kanya at masuyong hinaplos ng palad nito ang kanyang pisngi. Matiim siya nitong tinitigan. But promise me one thing, that if worst comes or worst, una mong iisipin ang sarili mong kaligtasan. May pagtutol sa dibdib niya nang marinig ang kondisyong ibinigay nito. Matagal bago siya nakatugon. I promise. Pagpasok ni Paolo sa loob ng director's office ng headquarters, nang malamang nakalakang pinto, nagtaka siya. May kamiting ba si Chip sa loob? Sinulya pa niya ang secretary's desk at nakitang nagliligpit ng mga gamit si Jenna. Jenna, may kausap ba si Sir sa loob? Napamang ito sa kanya. Kanina pa umalis si Sir, bukas na ang balik nun. Oh shit, kabibip lang niya sa akin na mag-report ako sa opisina. May kinansel pa akong lakad para makapunta rito. Nagkibit balikat ito. Kanina pa umalis si Chip, mga after lunch. Sabi nito sa kasya nito tiningnan. Isang katuwang tingin. Bakit? Wala. Napag-isip-isip ko lang na since narito ka na at para hindi masayang ang pagpunta mo rito, ihatid mo na lang ako pauwi. Napamula agad siya rito. Himala, di ba allergy ka sa akin? Tuluyan na sigurong nawala ng pag-asa kay Daniel sa loob-loob niya. Kaya siguro siya naman niya na kinakaibigan. Kung sa bagay hindi niya ito hihindihan. Bukod sa maganda ito, ay kaakit-akit ang hubog ng katawan nito. Ngitian siya nito ng pagkatamis-tamis. Minsan lang ako humingi ng favor sa'yo, tatanggihan mo pa ba ako? Siyempre, may kapilyuhan siyang humisi. Hindi, pwede mo naman ang kitang tanggihan, ang lakas-lakas mo sa akin. Satisfaction, iyon ang rumihistro sa mukha nito. O sige na, binola mo pa ako. Ikiniya niya ito palabas ng headquarters at tinilalayan itong sumakay sa kanyang kotse. Matapos itong sabihin ng address na tinutuluyan, ay nasisihang pinaandar niya ang sasakyan. Dapat nga ilagang may sumusundo at naghahatid siya sa trabaho. Pagpapatuloy niya. Delikado ngayon, hindi pa namin nahuhuli ang serial killer na pumapatay sa magandang babaeng katulad mo. Kumibot ang mga labi nito. Do you really think I'm beautiful? Hindi siya magkandatuto sa pagtango. Oo naman. Pero hindi ganon ang tingin ng dating katipa ni Jenna sa kanya. Ilang beses siya nitong pinagtaksilan at ilang beses din niyang pilit na isinalba ang kanilang relasyon. Hanggang sa tuluyan siya nitong hiwalayan. At si Daniel, kahit kailan hindi siya nito pinag-ukulan ng pansin, ginawa niya ang lahat para mapukaw ang atensyon nito ngunit baliwala lamang siya rito. Pawang pagtanggi ang natanggap niya mula rito. Minahal ko kayo ngunit wala akong ginawa kundi saktan ako. Ngiti na isang loob niya. At ngayon, Daniel, ngayon mula sa pinangtindi ng aking paghiganti. Imposibleng siya ang pumapatay. Dikta ng isip ni Cassandra habang nakatingin sa mahigit 60 anyos na matanda. Bukod sa nagpapakita ito ng kahinaan dala ng katandaan, napakabait nito at tila hindi kayang gumawa ng masama. Wala ho ba kayong ideya kung nasa ng pamangkin niyong si Justine? Tanong ni Daniel. Umiling si Aling Mercedes. Hindi ko nga maintindihan kung bakit bigla na lang siyang nawala. Nagsasabi naman sa akin ng batang iyon kung may pinupuntahang ibang lugar. Suminghot ito. Minsan tuloy ay naiisip kung baka may nangyari ng masama sa aking pamangkin. Nagkatinginan sila ni Daniel. Marakaan ang ilang saglit ay muli siyang nagtanong. May alam ho ba kayong kagalit ni Justine o kay tao na maaaring may sama ng loob sa inyong pamangkin? Natigilan si Aling Mercedes. May kung anong aninong dumaan sa kulubot nitong anyo. Palakaibigan si Justine, mahusay makisama, at lapitin din ng mga babae. Yun ang lagi nilang pinagkakagalitan ng dati niyang nobya. Nakapukaw yun sa interest nilang dalawa. May communication pa ba kayo hanggang ngayon sa dating girlfriend ni Justine? Umiling sa kanya ang matanda at pilit nagbalik alaala. Mula nang maghiwalay sila, hindi ko na nakita ang pobreng bata. Natatandaan ko pa nang pumunta rito ang babae at pagbantaan si Justin. Mahal na mahal ni Jenna ang aking pamangkin. Jenna? Parang nagpanting ang mga tenga niya. Maging si Daniel ay lumapit sa matanda nang bangin nito ang pangalan ng nobyang si Justin Olivares. May picture ho ba kayo? Ng dating girlfriend ni Justin? Marahang tanong ni Daniel. Mayroon iyo.
Madalas kasing pumunta rito si Jenna lalo na sa mga espesyal na okasyon. Teka't kukunin ko yung photo album. Tumayo ang matanda at saglit na tinungo ang singil. Sumasalang kaba ng kanyang dibdib. Kung ang Jenna na tinutukoy nito ang nasa isip niya, that would be explain a lot of things. Napatingin siya kay Daniel upang matagpo ang pinagmamasdan siya nito. Are you thinking what I'm thinking? Tanong nito. Tumango siya. It makes a lot of sense kung bakit alam nito ang bawat pagkilos nila, kung bakit siyang napili nitong isunod sa halin ng mga bibiktimahin. Kailangan pa rin nating makasiguro. Pilit siya nitong kinalma. Ito ang ilang pictures. Nang bumalik si Aling Mercedes ay hawak-hawak nito ang isang malaking photo album. Mabutit na kapag tabi ako ng ilan ng pinagsusunog ni Justin ng mga larawan nilang magnobyo. Oh God, gustong pangilabutan ni Cassandra. Naroon ang mukha ni Jenna sa bawat larawan na nakatambad sa kanyang harapan. Nasaymuan na nakikita niya sa trabaho araw-araw. Sisikapin ho naming makausap ang dating girlfriend ni Justin at baka ho may kinalaman siya sa kinaroroonan ng inyong pamangkin. Ang matatag at autoritadong boses ni Daniel nagpagpaalam sa matandang siyang pumukaw sa kanyang atensyon. Mabilis siyang nakabawi at tumayo na rin para kamayan ng matanda. Sige ho, maraming salamat sa inyong kooperasyon. Sana nga'y makita niyo si Justin. Malungkot na hihinuha ang tanging ipinukol sa kanila ni Aling Mercedes. Hindi lang para sa aking ipapapanatag, kundi para sa ikatatahimik din ng aking pamangkin. Sandra, kontakin mo si Paulo. Baka nasa headquarters pa yun hanggang ngayon. Ani Daniel sa kanya habang pinapaandar nito ang sasakyan. Kailangan nilang makuha ang address ni Jenna at ang pagsunod nito sa kanila for backup. Mabilis na niyang idinayal ang numero ng cellphone ni Paulo ngunit hindi pa rin nila ito makontak. Sinubukan niyang tawagan ang numero ng headquarters at matapos ang ilang ring ay may nag-angat ng kabilang linya. National Bureau of Investigations. Nabulsisan agad ni Cassandra ang isa sa mga kasamahan nilang agents. Pil si Sandra to. Nariyan pa ba si Paulo? Kanina pa umalis. May stakeout ba kayo ngayon? Wala ba siyang iniwang mensahe? Teka ha, sabi nito at sandaling inihang ang telepono. Wala siyang iniwan dito, pero nakita ko silang magkasama ni Jenna na lumabas kanina ng headquarters. Baka nag-date. Nang bibirong habol nito. Diyos ko, huwag naman sana. Kailangan kasi naming makakausap si Paulo ngayon. Pwede ko bang makuha ang address ni Miss Calleja? Sure, titingnan ko lang dito sa directory. Matapos ang ilang saglit ay dinik na nito sa kanya ang numero ng bahay ni Jenna. Thanks, Bill, I owe you one. Pagkatapos makipag-iusap ay nilingon siya ni Daniel. Expectant ang ayo nito. Hindi man lang ba nag-iwan ng message si Paulo kung saan natin siya pwedeng kontakin? Hindi, pero nakuha ko ang address ni Jenna. Nagbuntong hininga siya at hindi natin siya kailangang pasunurin pa. Paulo is with her. Nakita silang magkasamang lumabas kanina. Jesus, naikulom nito ang mga kamay sa manibela. Nakalagay ngayon sa malaking panganib ang buhay ng kaibigan nito. Wala itong kamuwang-muwang sa kapabilidad ni Jenna. Let's just hope na walang mangyaring masama sa kanya. Halos lumipad ang kotse nito sa bilis ng pagmamaneho. You've got quite a place here. Humahangang komento ni Paulo nang patuloyin si Jenna sa bahay nito. Maayos at kumpleto ang gamit sa kabahayan at sa tingin niya sa mga muebles ay talagang mamahalin. Upo ka, kaswal nitong sabi. Can I fix you anything to drink or you want beer? Beer na lang. Komportable siyang umupo sa sopa, pagdakainip na pag ang baril sa center table. I can figure out this girl, naisip niya. Hindi ma-afford ng kahit isang executive secretary ang kananyang nakikita niya ngayon. Kung sa bagay nakuha nitong itago ang pribadong buhay na halos isang taong panilbihan ito sa bureau. Basta lumitaw na lang ito bilang secretary ng kanilang director. Here, drink up. Naudlot ang pagninilay-nilay niya nang magbalik si Jenna sa sala hawak-hawak ang isang tray. Pagkalapag nito sa bandeja ay kinuha nito ang pitsil at nagsalin ng malamig na inumin ng baso at inabot sa kanya. Nakangiting kinuha niya yun. Do you leave her alone? Oo, since my parents died. I'm sorry. I'm not. Nagkibil ito ng balikat. So, kumusta na ang kaso na pina-follow up niyo? Bagamat nagtaka siya sa unang isinagot nito ay nakuha niya ang pag-iba nito ng kanilang usapan. Mayroon kaming bagong lead, isang engineer, pero wag yun ang pag-usapan natin. Let's talk about yourself. Do you have a boyfriend? Tila nakaramdam ito ng pagkairita ngunit matinis pa rin siyang ngitian. Sinabi ko na sa iyo, matagal ko na yung na-dispatch siya. Nilagok niya ang natitirang serbesa sa baso at muling nagsali ng inumin. Stupid guy. At hanggang ngayon ay wala ka pang natitipuhang ipalit sa kanya. Meron pero hindi niya ako pinapansin. Hindi pinahahalagahan at dahil yun sa babaheng nakaharang sa pagitan namin. Sa loob-loob ni Paolo ay napangisi siya. Tiyak na ang tinutukoy nito ay si Daniel.
Ngunit wala talagang pag-asa si Jenna sa kaibigan niya dahil si Cassandra ang kinahuhumalingin nito. Bakit hindi ka humanap ng lalaking makaka-appreciate ng ganda mo? Ng lalaking naghihintay na mapansin mo? Pinaswabi niya ang kanyang tinig, tulad ko. Napahalakhak ito. You're fast. Hindi ako marunong magsayang ng oras. Ilang matamis na pananita lamang ay makukuha na niyang loob nito. And I really think you're very pretty. Do you know what I think? What? Hindi na niya naituloy ang sasabihin nang biglang dumoble ang imahe nito sa kanyang harapan. Ipinilig niya ang unong ngulit tila lumalang pagkahilo niya. Saan ba ang CR dito? Nakita niyang itinuro nito ang isang pinto. Dahan-dahan siyang tumayo at pilit na inilalakad ang mga paa patungo sa banyo. Bilang niyang naramdaman ng panikip ng dibdib. Binuksan niya ang pinto at dalidaling pumasok sa loob ng banyo. Huli na nang mapaghinuang hindi loob ng isang bathroom ang napasokan niya, kundi isang silid na puno ng stolen shot ng larawan ni Daniel at isang litrato ni Cassandra kung saan nakatarak ang isang patalim. Nabuwal siya. Unti-unting naparalisa ang buo niyang katawan. Sa nagdidilim niyang paningin, lumitaw ang nakangiting mukha ni Jenna. Nakatayo ito sa pintuan at siyang-siya sa napapanood. Ikaw? Hindi ito sumagot hanggang sa panawan siya ng ulirat. Are you ready? Ready. Ikinasa ni Cassandra ang balil at isinuksok ayon sa gun kaysa nakatutok sa ilalim ng kanyang jacket. Sabay sila ni Daniel na bumaba ng sasakyan na ipinarada niya sa bandang malayo. Nang malapit na sila sa numero ng naturang bahay, naghiwalay sila ng direksyon. Umikot ang kanyang nobyo sa likod at inakyat ang mataas na bakod. Dahil ang punti rin itong pasukin ay ang back door, siya naman ang pumindot ng doorbell. Kitang-kita niya ang pananalim ng mga mata ni Jenna nang buksan ito ang tarangkahan at mabungaran siyang nasa labas. Ngunit madali rin niya yung napalitan ng isang ngiti na hindi umabot sa mga mata nito. Sandra, what a surprise. Napadalaw ka. Pinilit niyang maging kaswal ang pananalita. Nabanggit kasi ni Phil na maaaring narito si Paolo dahil nakita niya kayong magkasama kanina. I really hate to interrupt pero nakalimutan niya kasing may surveillance activity kami ngayong gabi. Doon niya napukaw ang interes nito sapagkat may kumislap sa mga mata nito. Another lead. Tumango siya. Dapat siya ang kasama ko ngayon sa pag-iimbestiga. Sinulyapan niya ang sasakyan ni Paolo na nakaparado sa mismong harapan ng gate nito. Mabuti na lang at nabutan ko pa siya rito. Wala si Daniel. Mula sa gilid ng mga mata, ay pasimpleng siniguro nito wala siyang kasama. May tinatapos siyang paperworks na isasubmit kay Chip kaya kami lang ni Paolo ang lalakad ngayong gabi. Tuloy ka, we're just having a chat. Wala pang nangyayari at gawin na lang ang pagkabog ng dibdib niya. Stop it, walang maitutulong ng pangatog mo sa takot. So heto ng isang bahagi ng kanyang isip. Laking pagtataka niya nang pumasok sila sa bahay nito at nakitang wala ron si Paolo. Nasaan si Paolo? Baka nasa CR. Tugon nito na nakamasid sa bawat galaw niya. Upo ka na muna. Wait a while and let me fix you something to drink. Bago pa siya makatanggi ay nakatalikod na ito patungo sa kusina. Dagli niyang kinapa ang baril sa ilalim ng jacket upang panatagin ang sarili. Daniel, nasaan ka ba? Napapaglatag siya sa pagkakaupo nang biglang mawala ng ilaw. Tumayo siya at maagap na kinuha ang baril. Pagdakay lumakad palayo sa sapatin na lasa ng pandinig sa kaluskos ng mga paa nito. Bigla siyang nakarinig ng malakas na kalabog sa kusina. Pilit niyang pinagliwanag ang paningin, ngunit talagang wala siyang makita sa kadilimang bumabalot sa buong interior ng kabahayan. Cassandra, are you alright? Boses ni Daniel ang sumigaw mula sa bandang kusina. Nakapasok na ito. Okay lang ako. Sa ganting sigaw niya, talagang tusong makilaro si Jenna sa isip-isip niya. Sa pagkakapatay nito sa main switch ng power supply, mas magiging malaki ang advantage nito sa kanila ni Daniel. Siyempre kasbisado nito ang sariling bahay kumpara sa kanila na kailangang mga pat makaramdam sa dilim. Jenna, mas makakabuti kung susuko ka ng maayos sa amin. Pangumbensing sigaw ni Daniel. Hindi sumagot si Jenna. Malahang lumakad si Cassandra patungo sa kusina, malapit sa kinaroroonan ng boses ni Daniel. Datuloy ay mapuprotektahan nila ang isa't isa sa biglang pagsugot ni Jenna. Ngunit bago tuluyang makalapit si Cassandra ay biglang may kumabig sa likod niya at may nakatutok ng patalim na bagay sa kanyang dibdib. Bitawan mo ang baril mo kung hindi ay tutuluyan na kita ngayon. Matigas na bulong ni Jenna. Pagkapitiw niya sa baril saka ito sumigaw. Lumabas ka na, Daniel. Hawak ko si Cassandra. Cassandra, I'm here. Napalunok siya. She got me. Sukat doon ay nakapag-adjust na ang mga mata niya sa dilim at nakita niya ang anyo ng kanyang nobyo nang lumabas ito mula sa likod ng divider. Yun din ang kaslap ng galit sa mga mata nito habang nakatingin kay Jenna. Drop your gun. Sarkastiko itong ngiti. On the floor.
Hindi nagatubiling inilapag ni Daniel ang baril nito. Halatang binabantayan nito ang bawat kilos ni Jenna. I'll do whatever you want. Huwag mo lang sasaktan si Cassandra. Puno ng paitang halakhak ni Jenna. Fool, kung ako sana ang inibig mo, hindi hahantong sa ganito ang mga pangyayari. I'm sorry, pwede naman nating pag-usapan ang lahat. Nakapuko lang tingin ni Daniel sa patalim na nakatapat sa dibdib niya. Tayong dalawa lang, pakawalan mo na siya. Hindi, ang babaeng ito ang dahilan kung bakit nawala ka sa akin. Sinaktan niyo akong dalawa tulad ng ginawa ng papa sa mama ko. Saglit na nawala ng focus sa mga mata nito habang inaalala ang nakaraan. Hindi na siya nakontento sa pagmamahal ng mama, pero nagbayad silang lahat sa ginawa nila sa mama ko. Pinagbayad ko sila. Tagling nakaramdam ng awa si Cassandra para dito. Dahil sa galit sa manang loob na kinimkim nito mula pagkabata, natuto itong mamuhi sa mundo, sa buhay. Kaya pinaparurusahan ito ang bawat taong hindi nakapasa sa pamantayang ginawa nito. Hindi mo pinagalagaan ang pagtingin ni ukol ko sa Daniel. Ngayon ka magsisisi sa kasalanang ginawa mo sa akin. Jenna, huwag. Mabilis na itinaas ito ang kamay na napamulagat si Cassandra nang makita niyang makitab na tulos ng kutsilyong pababa sa kanya. Hindi naman nagsayang ng oras si Daniel. Maagap nitong kinuhang baril na inilapag nito kanina at itinuto kay Jenna. It's over, Jenna. Sumuko ka na. Nakuhang sabihin ni Cassandra habang nakatutok pa rin sa kanya ang kutsilyo. Nagliliyab sa galit ang mga mata nito. Sinakop ng pagkahumuhi ang anyo nito habang nagpapalit-lipat ng tingin sa kanilang dalawa. Papatayin muna kita. Hinigpitan na nitong lalo ang pagkakahawak sa patalim. Nang akmang itatarak na nito ang kutsilyo sa dibdib niya, ay napapikit siya. Halos mabingis siya sa malakas ng putok ng baril. Nang magmulat siya ay nakahandusay na sa lapag si Jenna. Nabaril ito ni Daniel. Cassandra. Agad na binagtas nito ang pagitang naglalayo sa kanila para yakapin siya. At nakaramdam siya ng kapanatagan ng makulong sa mga bisig nito. Si Paolo, hindi ko pa siya nakikita mula kanina. Nag-aalalang sabi niya. Bago nito alisin ang pagkakayakap sa kanya, hinagkan siya nito sa noo. Pagkuway pinaraanan ng tinang buong kabahan. Naririto lang siya. Wala nang panahon si Jenna na ilipat siya sa ibang lugar. Hinanap nila si Paolo at natagpuan nilang walang malay sa isang silid. Pinulsohan agad ito ni Daniel sa leg. Buhay pa siya. Mahina nga lang ang pulso. Ngunit wala raw ng atensyon niya kundi sa mga larawang nakapaskil sa isang pader ng silid. Sinunda ni Daniel ang nakaagaw sa kanyang atensyon at napabuntong hininga ito nang makita ang mga larawan. Naiiling na ibinalik niya ang atensyon dito. Sumulyap siya kay Paolo. How is it? Kailangan natin siyang dalhin sa ospital. Tumango siya. Tatawag ako ng ambulansya. Lumabas siya ng silid at nakakita ng telepono na nasa sala. Idinayal niya ang numero ng pinakamalapit na ospital. Hello, this is an emergency. Hindi alintana ni Cassandra ang unti-unting pagbangon ni Jenna sa kanyang likuran. Hawak pa rin ito ang patalim habang dahan-dahang papalapit sa kanya. Huli na nang marinig niya ang pagkaluskos nito. Mula sa gilid ng kanyang mga mata, ay nakita niyang lubusan na itong nakalapit sa kanya. Sandra. Pumikit na lang si Cassandra para hintayin ang nakadaktang mangyayari. Ngunit sa halip na makaramdam ng pagtarak ng patalim sa kanyang likod, ay narinig niya ang malakas na putok ng baril. Daniel. Minsan pang nagpaputok si Daniel bago nito napatumba si Jenna. Humarap siya sa nakahilata at duguan nitong anyo bago niya ibinaling ang tingin sa kanyang katipan. Daniel, lumapit sa kanya at tinignan ang walang buhay na anyo ni Jenna. You're going to be alright. She's dead. Pagkatapos nila iniyakap siya nito ng mahigpit. Congratulations. Hindi ako nagkamali sa pagpili sa iyo para sa Task Force Casanova. Nakangiting pagbati sa kanila ni Director Corrales. Hindi nila inaasahan na darating ito. Nasa ospital sila ni Daniel at binibisisa ang nagpapagaling na si Paolo. Ang ipinagtatako lang, sir, ay kung paanong naipasok si Jenna sa bureau in the first place at bilang personal sekretary niyo pa. Ani Paolo, ito na ang naglakas ng loob magtanong sa bagay na ipinagtataka nilang tatlo. It was a personal favor. Anak siya ng isang dating kaibigan, the former General Federico Calleja, yung namatay sa car accident kasama ng asawa niya. Tanong ni Daniel. Nag-aaral pa ako ng abusiya nang mabalitaan ko ang tungkol sa aksidente ngayon. It was big news dahil malaking kawalan ng general sa AFP. His second wife, ang una niyang asawa ay namatay a few years back dahil sa drug overdose. Rumors have it. Nagpakamatay ang ina ni Jenna dahil hindi na ito nakayanan ng extramarital affairs ng asawa. Biglang nagliwanag kay Cassandra ang mga huling salita ni Jenna. May sinasabi siya tungkol sa kanyang papa na pinagbayan niya na raw ito. May kinalaman kaya siya sa pagkamatay ng general that we don't know, pero posibleng mangyari. Naging unstable na ang pag-isip ni Jenna simula nang mawala ang kanyang mama.
There was a time nang ihanap siya ng psychiatric help ni Federico. Tugon ni Director Corrales. Well, mabuti na lang at siya ang natuluyan, hindi ako. Nakangising sabi ni Paolo pagkuway muling nagsalita ng tila may naalala. Siya nga pala, saan daw natagpuan ang bangkay ni Engineer? Sa mismong bakuran ni Jenna, doon niya inilibing ang bangkay. Sabi niya, so, mabuti na lang talaga. Pare at si Sandra ang niligawan mo. Dahil kung